Amen. Hallelujah. Sa pati mo palakpakan ng Panginoon. Palakpak po para sa Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon. So good afternoon po sa bawat isa. Amen. Good afternoon. Good morning sa iba. Pag umapaload man nila ito sa ating YouTube channel, good evening kung gabi po sa kanila. Pero magandang araw po sa bawat isa. Pwede ba dalawang tao, batiin mo naman, good morning. Good morning. Good afternoon pala. Sabi mo, good afternoon. Ayan, sa gilid mo, sa likuran mo. Amen? And I know meron tayong first-timer. Sino mga first-timer? Taas po kamay ng first-timer. Ayan, palakpakan naman natin sila. Ayan. So welcome po sa inyo. At I pray and hope na hindi po ito yung huli nating pagkikita. I hope na sana po next week makita po namin kayo ulit. Ayan. Di ba po tayo tapos? Sige, simula pa lang tayo. Amen. So sa mga hindi po sa akin nakakilala, I am Pastor Mark and I am the youth pastor ng YWAV Ministry. So I've been 5 years na po akong pastor, but ako po ay Christian na for 20 plus years. Ayan. So dumaan din po ako sa ganyang estado po ng buhay ninyo. At naniniwala po ako na hindi aksidente na nandito ko ngayon, na nakaupo, dahil once in my life, nandyan din ako sa kinalalagyan mo. Sige, isipin niyo mabuti yun. Di ba? Minsan din ako nakaupo sa inyo pong kinauupuan and God take me into another level ng aking pong buhay. At talagang I'm very thankful dahil nilagay tayo ng Panginoon dito. Amen? Sige po, sa palakpakan ng Panginoon. Yon, hallelujah. So, welcome po sa ating panibagong series for this month of March. Grabe! March na agad. Di ba? March na agad. Di ba kayo nagugulat? Parang nakaraan January lang, ngayon March na. Di ba? So, I hope and pray nung last series po natin ay kayo po ay napagpala. Amen. At naniniwala ko ngayon pong bagong series natin ngayon this March ay tayo rin po ay mapagpala po ng Panginoon. So, ang ating pong series for this month is Your Will Be Done. Sabihin niyo nga po, Your Will Be Done. Amen. So, Your Will Be Done, walking in the path of His purpose. Dito pag-uusapan natin, it's all about God's will. Okay? Yung will ng Panginoon. Okay? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Alam niyo po ba, young people, that every day ng buhay po natin, tayo po ay gumagawa ng 35,000 decisions a day. Hindi niyo po namamalayan yun, pero gumagawa po tayo halos, o umaabot tayo ng ating pagdesisyon sa buhay every day ng 35,000 na beses sa isang araw. Mula sa kung ano yung susuotin mo, ano yung kakainin mo, ikaw ba ay tatayo na sa higaan mo, ano yung ipopost mo, saan ka pupunta, kahit yung mga simpleng bagay na magdadala ba ako ng payong, ano ba yung bag na dadaling ko, mag-chinelas ba ako, mag-sapatos ba ako. Akala ko may iyot dito, maliit. Anak ko pala yun. Okay? So may mga desisyon na maliit tayong ginagawa sa buhay, pero may mga desisyon din po tayo na kung saan pwedeng magbago talaga ng ating pong buhay. So lahat pong yun, tayo po ay nagdesisyon. So ibig sabihin that our life is full of choices. Amen? Ang ating pong buhay ay punong-puno po ng pagpili. Nagpaplano po tayo, hinahabol natin yung ating mga pangarap, may mga goals po tayo sa buhay, pero deep inside, sa kaloob-looban po natin, meron tayong tinatanong. Ang question po natin, every time we are deciding something, or either tayo po ay may hinihit na mga pangarap o goal sa buhay natin, may question tayo sa loob natin. At ang question natin sa loob, tama ba
itong ginagawa natin? Tama ba itong pathway natin? Tama ba itong nilalakaran natin? Amen? Kasi naniniwala naman po ako na wala naman po siguro sa atin dito na nag-iisip para ikasira ng buhay niya. Amen po ba? Sino dito ang pangarap niya maging hold-upper? Pangarap pa? Di ba? Sino dito ang pangarap niya para maging kidnapper? Wala. Di ba? So, ibig sabihin, wala po tayong iniisip, makinig kayo mabuti ha, wala po dito sa atin na nag-iisip para ikasisira ng buhay niya. Sino dito, pangarap niya talaga maging drug lord? Di ba? Wala naman po siguro. So, ibig sabihin, naniniwala ako na lahat ng iniisip natin sa buhay ay para sa ikakaayos natin. Amen po ba? Tama? Kaya lang, ang biggest question, lahat ng iniisip natin, puro sa ating kasiyahan, tama? Wala namang problema po doon. Kaya lang, minsan na-question sa atin, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong nilalakaran ko? Tama ba itong kinuha kong course? Tama ba itong ginawa kong desisyon ngayong umaga? Tama ba na pumunta ako dito? Amen po. Kasi ang katotohanan, bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat hindi lang gusto ko yung basihan natin. Ulitin ko. Bilang Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi po pwede na ang basihan ng ating desisyon sa buhay ay hindi lang basta gusto natin. Dapat kung ano ang gusto ng Panginoon. Amen? Kung ano ang gusto ni Lord. Isa sa pinakamalaking tanong ng mga believers ay paano ba talaga malalaman? Kasi ganun pala na dapat ang basihan ng aking desisyon sa buhay ay dapat pala kung ano yung gusto ni Lord. Ang tanong ngayon, paano ko malalaman yung kalooban ni Lord? Paano ko malalaman ngayon kung ano yung gusto ng Panginoon? Lalo na pagdating sa mga big decisions sa buhay natin. Sa trabaho, sa love life mo, sa ministry mo, at kahit sa mga future plans mo. Sino ba yung aasawahin mo? Sino ba yung sasagutin ko na ba siya o hindi? Liligawan ko na ba siya o hindi? Naunawaan po natin. So, paano ba natin na malalaman yon? At ang katotohanan, minsan nakaka-confuse. Amen? Minsan nakaka-confuse. Minsan pagka okay naman yung ginagawa mo, pag okay naman yung nagiging takbo ng buhay mo, parang, ay, mukhang gusto naman ni Lord to, mukhang kay Lord to. Pero pag hindi okay yung nagiging sitwasyon ng buhay mo, hindi kay Lord yon. Ang tanong ko, paano mo nalaman na hindi kay Lord yun? Pag dumadaan ka sa problema ng buhay mo, sa pagsubok ng buhay mo, hindi na agad kay Lord yun? Nakuha natin? That is the biggest question. Paano natin malalaman? Audible pa ba si Lord ngayon? Ibig sabihin ng audible, naririnig mo pa ba siya audibly? Itong kagaya ng naririnig mo ko ngayon? Ganun pa ba ang Panginoon ngayon? Or maybe gumagamit ata siya ng mga sitwasyon sa buhay natin. So paano ba talaga natin malalaman na siya talaga ang nagli-lead sa buhay natin? Amen? So that is what we are going to study or we are going to talk about this whole month of March. Bakit? Kasi po, marami na po, o iba po sa inyo, graduating na. Amen? Iba po sa inyo, mag-level up na ulit ng panibagong grade. Iba magka-college, iba mag-senior high. Pero ang tanong ko, sigurado ba kayo na yan ang gusto mong course? Sigurado ka bang yan ang gusto mong strand? Sigurado ka bang hihinto ka
Sigurado ka ba magkatrabaho ka? Mag-aaral ka? Nakuha natin. Sigurado ka ba mag-aasawa na lang ba kaya ako? Nakuha natin. That is what we are going to talk about. Paano ko ba malalaman yung kalooban ni Lord? Tandaan po natin yung people, ang God's will, hindi palaging sa relationship lang. Ako po, ang pangarap ko sa buhay ay maging kapwa. Hindi, joke lang. Ang pangarap ko po sa buhay ay maging architect. Dahil mahilig po akong mag-drawing or meron po kaming, or ang tatay ko po ay, yun ang skills niya. Pwede ako pinalad. Okay? Hindi dahil sa hindi pinalad, pero may iba palang plano ang Panginoon sa buhay ko. Amen? At kung hindi ko sinunod si Lord sa kalooban niya, maybe wala ako ngayon dito at nagtuturo sa inyo. Excuse me po. Nakuha natin. So, I pray na simula sa araw na ito at sa mga susunod pa ng mga linggo, sana wag po kayo mawala. At sabay-sabay po nating makita at malaman ano ba yung kalooban sa akin ng Panginoon. Paano ko ba malalaman yung kalooban ng Diyos sa aking pong buhay? Amen. Sino hindi absent? Ayun. Okay? So simulan natin ngayon yung ating first topic. Alam niyo po, meron tayong 5 basic senses. Amen? Ano yun? Ano yun? Smell, taste, sight, hearing, tsaka touch. Tama, di ba? Yun po yung ating 5 basic senses. Na kung saan, kaya meron tayo nun, kasi tinutulungan tayo nito para maintindihan natin yung paligid natin, para maintindihan natin yung mundo sa paligid natin. Pero in the same way, tinutulungan din tayo nito ng Panginoon, o may tinutulungan din tayo ni Lord, okay? Para ma-sense natin yung kanyang will. Ibig sabihin pala, meron pa palang isang sense na dapat nating makita at malaman, paano ba natin malalaman yung kanyang will? Ibig sabihin, may paraan pala ang Panginoon para iparamdam at ipaintindi ang direksyon niya sa'yo. Let me repeat. Meron palang paraan ang Diyos para ipaalam sa'yo at iparamdam sa'yo yung kanyang kalooban at plano sa buhay mo. Meron pala. Amen? So ngayon, sa passage natin pag-uusapan, makikita po natin na ginagabayan ni Lord yung mga tao niya sa iba't ibang paraan. Minsan may mga sinasarang pintuan, minsan may binubuksang pinto, at minsan nagbibigay siya ng malinaw direksyon through the Holy Spirit. Tingnan natin yung ating passage ngayon sa Gawa chapter 16, verse 1 hanggang 10. Gawa chapter 16, verse 1 hanggang 10. Basahin ko po ito sa Tagalog, sa MBB. Okay, sabi doon, nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. May isang alagad doon ang pangalay Timoteo. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama naman ay isang Griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio kay Timoteo. Ibig na isama ni Pablo si Timoteo, kaya't tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon. Dahil alam nilang lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Verse 4. Sa bawat lungsod na kanilang dalawin, ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem. At inutos na sundin iyon. Verse 5, kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng mga iglesia
at araw-araw ay nadagdagan ng kanilang bilang. Sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia. Verse 7. Pagdating sa hangganan ng Mysia, papasok na sana sila sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't dumaan sila ng Mysia at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya, "Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami." Verse 10, pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita. Tayo po'y sumaglit na manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa oras na ito. Lord, sa aming pong pag-aaral, dalangin po namin, samahan niyo po kami, bigyan kami ng karunungan. Lord, hayaan mo na baguhin kami ng iyong po salita. Lord, bilang lingkod mo, gamitin mo lamang po ako ngayon, Panginoon, bilang instrumento mo. At ikaw po yung maitaas sa aming kalagitnaan. Lord, maramdaman po nila, Panginoon, paranas mo ang iyong kapangyarihan. Salamat po, ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let me tell you this, young people, God's will is not always revealed in the way we expect. Let me repeat. God's will is not always revealed in the way we expect. Sabihin, ang kalooban ng Diyos ay hindi ito nagpapakita o hindi ito nagpapaalam sa iyo the way sa paraan na gusto mo. Minsan ang Diyos nagsasalita sa kanyang salita, sa kanyang Biblia, sa Bible. Minsan naman, nagsasalita ang Panginoon sa kanyang Espiritu. Minsan naman, nagsasalita ang Panginoon sa mga sitwasyon mo sa buhay. Amen? Minsan din naman, nagsasalita ang Panginoon sa wisdom ng ibang taong nakakausap mo. So, ibig sabihin, there is a different way how God will speak to you. Marami pong paraan ng Panginoon paano niya ipinapakita o ipinapaalam ang kanyang kalooban. Pero ganun pa man, sa iba't ibang pamamaraanan ng Diyos, ang tanong, nagpe-pay attention ka ba? Nagpe-pay attention ba tayo sa sinasabi ng Diyos? Nakikita mo ba? Amen? Sensitive ba tayo doon sa leading niya? Kasi baka mamaya you are praying for something, pero yun pala, nire-reveal na ni Lord sa iyo yung sagot, hindi mo lang maramdaman. Hindi mo lang siya makita. Bakit? Kasi baka mamaya, hindi fully attention yung baka hindi ka focus. O baka hindi mo pinakikinggan. Naunawaan po natin. So ngayon, pag-usapan natin itong ating pong mensahe na may pinamagatang, Into the Unknown. Into the unknown. What are the senses of God's will? Ano ba yung mga senses na dapat nating gamitin o malaman para mahuli natin, maramdaman natin, makita natin yung kalooban ng Diyos? Ang tanong, handa na po ba ang lahat? Tatlong bagay ngayong hapon na ito. Number 1, sabi dito sa verses 1 and 5, sabi sa The Living Bible,
Paul and Silas went first to Derbe and then on to Lystra, where they met Timothy, a believer whose mother a Christian Jewess, but his father a Greek. Timothy was well thought of by the brothers in Lystra and Iconium. So Paul asked him to join them on their journey. In deference to the Jews of the area, he circumcised Timothy before they left, for everyone knew that his father was a Greek and hadn't permitted this before. Then they went from city to city, making known the decision concerning the Gentiles as decided by the apostles and elders in Jerusalem. Verse 5, so the church grew daily in faith and numbers. So what are the senses of God's will? Ano ba yung mga senses na dapat mong malaman para makita yung kalooban ng Diyos? Number 1 is use your common sense. Sabihin nyo nga po, common sense. Gamitin natin yung ating pong common sense. Bakit po? Kasi ang katotohanan ng people, makinig kayo mabuti sa akin. Minsan, ino-over-spiritualize natin ang lahat. Lalo na pagka Kristiyano ka na, lahat ino-over-spiritualize mo. Parang may nasagi lang na baso sa'yo, parang, uy, grabe si Lord yun, ha? May tumama lang na anino sa building na yun, parang mukha ni Jesus yun, ha? Pag may mga usok, oh grabe, si Mama Mary yun, ha? Ino-over-spiritualize natin ang lahat. Nanalangin tayo ng sign. Lord, bigyan mo ako ng sign. Naghihintay tayo ng miracle, ng milagro sa buhay natin. Minsan tumitingin tayo naghihintay tayo na may dumagundong sa kalangitan para lang, uy, grabe, yun na yun. Di ba? But most of the time, naniniwala po ako na minsan si Lord nag-lead sa atin sa ating pong common sense. Amen? Minsan nag-lead ang Diyos sa ating pong common sense at yun po yung ginawa ni Apostol Pablo. Bakit niya ginawa yun? Kasi may alam si Apostol Pablo na gamitin yung kanyang common sense. Bakit? Una, because common sense is preventive. Sabihin niyo po, preventive. Ang common sense po ay preventive. Kanina po, pinakita natin dito na nakilala ni Apostol Pablo itong si Timothy. Okay? Si Timothy po ay isang batang pastor o disciple po ni Apostol Pablo. May potensyal itong batang ito. At si Timothy, sa kanila pong lugar ay nire-respeto. Kaya lang may problema po. Kahit na mahal niya ang Diyos, kahit na handa na siya, merong isang issue. Ang issue po, ang nanay niya ay Hudyo at ang tatay niya ay Greek. Hindi pa pwede yon. Mixed blood siya. So ibig sabihin, hindi pa pwede siyang matuli, ma-circumcise, dahil yun po ay covenant dati pa ng mga Hudyo sa Diyos na ang lahat ng Hudyo ay magpapatuli. Dahil Greek nga, hentil yung kanyang tatay, bawal. Hindi pa pwede. Yun ang isang issue niya. Hindi siya tuli. Di ba? Now, after ng Jerusalem Council, yung mga hentil ay hindi na nire-required. Yan nga, kasi pinagtalunan nila dati yan eh. Itong mga hintil ba nito na ligtas naman, tutuloy pa ba natin? Actually, nung sa Jerusalem Council, pinag-usapan nila yan, okay lang kahit hindi. Okay? Kasi naman, wala namang kinalaman yun eh. Hindi naman yung patungkol sa salvation nila. It's just a tradition. Okay? So, wala kinalaman. Eto ngayon. So, ibig sabihin, kung okay lang pala na yung hentil o yung mixed blood, sabi na natin, na hindi pala tuliin, okay lang pala, bakit ginawa ni Paul? Bakit ginawa ni Apostol Pablo?
Simple lang po ang sagot. Para hindi na magkaroon ng drama. Para hindi na magkaroon ng gulo. Hindi na magkaroon pa ng mas malaking issue. Bakit? Kasi po, tandaan niyo po ito nandun sila sa isang lugar na hati. May Jewish, may Hintil, so hati ang paniniwala. So ginawa po yun ni Apostol Pablo kay Timothy dahil kapag si Timothy po ay nanatili na hindi tuli, malamang ang mga Hudyo ay hindi makinig sa kanila. Okay? Hindi makinig sa kanila. Bakit? Ba't ako makikinig dyan? Di naman Hudyo yun. Tsaka kung yan talaga ay tunay lang pala tayo sa Panginoon, susunod sila sa atin. Pag nalaman nilang hindi sumunod si Timothy, hindi magkakaroon ng issue. Tama? So yun, isabihin, yung mission pa lang, wala na, nakaharang na. Amen? At ang katotohanan po, hindi naman kino-compromise ni Paul yung gospel. Actually, he was removing distraction. He was removing distraction. Para hindi na tayo magkaroon ng issue, gawin na natin ito. Wala naman, kinalaman sa salvation mo yan Common sense. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 9:22, wala ako dyan. Wala po akong verse na nakalagay dyan. 1 Corinthians chapter 9, verse 22. I have become all things to all people so that by all possible means I might save some. Ang sabi niya, nakikibagay ako sa lahat ng tao kasi baka sakali, pwede ko silang mahuli. Pwede ko silang maipakala kay Jesus Christ. Amen. Ito yung sinasabi natin minsan na kung saan pwede naman talaga tayong mga Kristiyano na makihalubilo sa mga makasalanan as long as hindi ka nagkakasala. Pwede ka makipag-friends sa mga hindi mo, sa mga makasalanan pa. Okay lang yun. Pero make it sure na hindi ka na gagawa ng mga bagay na ginagawa nila. Kasi babalik ka lang sa dati. But the mere fact na ginagawa na yun ay kasi baka mamaya pwede pa niyang makahila siya doon. Kaya nga sabi sa mga naunang verse doon, pag nasa Greek siya, minsan nagiging Griego siya. Pag nasa Rome siya, nagiging Romano siya. Pagkasama niya mga Hudyo, nagiging Hudyo siya. Nakikibagay siya sa mga taong ito para nang sa ganon, para sa perspective at mindset, pambira, mag-win ako ng soul dito. Mag-win ako ng kaluluwa para kay Jesus. For example, pero sana ito gawin ninyo, Kung ang puro barkada mo, mahilig mag-ML, at ikaw ay Kristiyano na, pero nag-ML ka pa din, wala akong problema doon. As long as ginagamit mo yung pag-ML mo para makawin sa kanila. Pero kung ginagamit mo ang ML mo, para lang, wala lang, mag-join lang kayo, hindi mo nga na-share si Jesus sa kanila Sayang yung opportunity. Di sana, di ka lang gumawa. Don't get me wrong. I'm not against games. I'm not against sa mga kung anong bagay. Pero kagaya ni Paul, he just used his common sense. Kasi doon sila, yun ang kanilang yun ang kanilang, papansinin ka ba niyan? Uy, tigil nyo muna yan, mag-ano muna tayo, Bible study tayo. Nag-games nga sila Subukan mo, makisali ka. Tapos, pre, sa pala, Sabado, meron kaming conference sa Baka gusto mong sumama. Okay, sa Sunday na lang, pre, nilibre kita, pre. Di ba? Nakuha natin. Ito po yung sinasabi ng Apostol Pablo. Sa madaling salita, kung ang pag-a-adjust mo bilang Kristiyano ay pwedeng makatulong para mapakinggan nila yung salita ng Diyos, di mag-a-adjust ako. Amen? Huwag tayo masyado maging legalistic. Na parang, huwag naman kayo lubilo sa mga makasalanan.
Tama, yun, walang problema naman yun eh. Huwag ka na sabi ng Romans 12, next week, pag-uusapan natin yun. Sabi ng Romans 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world. Huwag ka na ano nga ulit yung Tagalog nun? Huwag ka na ayon sa takbo ng mundong ito. Paano yun? Nasa mundo ka. Ano yung mawala ka lang parang bula? Mabuhay ka pa rin sa mundong ito. Pero as long as alam mo yung purpose mo, maniniwala ka. Kaya mo gamitin yung bagay na yon. That is why, gamitan tayo ng common sense. Don't spiritualize everything. Amen. Di ba? Amen po ba? Di ba? Kaya nga po, binigyan tayo ni Lord ng utak. Gamitin natin. Tapikin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, pre. Sabihin mo, sige, pre. Gamitin mo. Di ba? Gamitin natin. Ulitin ko, God is using common sense when it comes to His will. Para malaman mo yung kalooban niya, gagamitin ni Lord minsan yung common sense mo. Amen? Here's a story. Bisan ko na, 30 minutes lang ako eh. May istorya po, may isang tao na na-trap sa isang baha. Kasi wala eh, may flood control eh, kinurakot nila eh. So nagbaha. Ngayon, itong tao na to, Lord, ligtas mo ko. May dumating na truck. Oy, tara na, baba nga dito. Hindi, niligtas ako ng Panginoon. Dito may yung bangka. Ay, yung truck. Oh, Lord, ligtas mo naman ako. May dumating na bangka. Oy, tataas na yung tubig. Tara na dito sa amin. Baba ka na rito. Hindi, naniniwala ako. Ililigtas ako na Lord. Hindi umalis, syempre. Maintayin siya. Sabi niya, Lord, ano ba naman ito? Ligtas mo ako. Tumataas na eh. Lord, ligtas mo ako. May dumating na helicopter. Oy, tara na dito. Iligtas ka namin. Hindi kita kailangan. Iligtas ako ni Lord. Hindi umalis. Nangyari, namatay siya. Namatay. Sa langit siya. Kanya si Lord. Lord, sabi ka naman. Ilang beses ako nag-pray sa'yo, 3 beses ako nag-pray sa'yo. Hindi mo man lang ako niligtas. Kamot ng ulo si Lord eh. Anong hindi? Di ba nagpadala nga ako sa'yo ng truck, ng bangka, at ng helicopter? Amen po ba? Minsan common sense lang gamitin natin. Minsan totoo lang po ang Biblia o ang pagiging Kristiyano, ang pagsunod sa Diyos, minsan hindi ginagawa ang technical eh. Simple lang naman. Actually, simple lang naman na pagiging Kristiyano eh. Sunod ka lang naman kay Lord. Yun lang yun. Kaya lang, syempre, in different circumstances, pangunahan tayo ng mga pangailangan natin, pangunahan tayo ng mga takot natin, may mga gusto tayo sa buhay na ayaw ni Lord, syempre, magkatalo yun. But the mere fact na simple lang naman ang gusto ni Lord, sunod ka sa akin. Pag sabi sunod sa akin, lahat susunod ka. Lahat isusuko mo. Pag ginawa natin yon, maniwala kayo, mabilis sa'yo. Madali para sa atin. Amen? Ang problema sa atin minsan, we are praying for miracles. So this very carefully. Minsan nagpe-pray tayo ng mga himala sa buhay natin. Nagpe-pray tayo ng mga something sa buhay natin na minsan binabaliwala natin yung mga solusyon na ipinadala na pala ng Diyos. Amen? Kagaya po ng isa, kanina lang. Let me share this again, a story. Kanina may kumusap sa akin. Sabi niya, Tay, usap tayo. Patungkol sa pag-ibigay ko, ganyan, etc., etc. Sabi niya, bakit po kaya gano'n? Minsan, papatawanan lang ako kay Lord, ba't ako kinakapos? Ganyan. Ba't ako nagkukulang? Ano ba ang sabi ng Bible?
Di ba? Ang sabi doon, give and you will receive. Ang simpleng principle, magbigay ka para magkaroon ka. So para hindi ka kapusin, matuto tayo magtiwala sa Diyos patungkol sa ating kaperahan. So pag nagbigay ka, doon mapapatunayan ng Panginoon na nagtitiwala sa Kanya, maniwala ka, babalik naman ng Panginoon yun eh. Yung kaya nang shinare ni Ate Mira dito, pagka binabaw niya pa niya sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Iunahin mo si Lord. Ang sabi doon, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, nasa Bible na pala yung solusyon sa mga kakulangan natin. Nasa salita na pala niya yung solusyon sa mga pangangailangan natin. And yet, we are praying, Lord, paano na kaya to? Lord, paano na kaya? Eh, nandun na eh. Kaya binabaliwala kasi natin eh. Ayun na oh. Amen. That's why maraming tao na napapahamak dahil hindi gumagamit ng common sense. O para mabuhayan kayo. Di ba? Sinaktan ka na nga niya eh. Babalikan mo pa? Common sense lang oh. Preventive. Ilang beses na ba siya nagloko sa'yo? So maniniwala ka pa rin sa sasabihin niya sa'yo? Mahal ka daw niya? Hindi totoo yun. Amen. Di ba? So ngayon, kapag tayo, Lord, minsan, wala ko sa wisdom. Sabi naman ng James, pagka wala kang wisdom, pag may kulang kang sa wisdom, hingi lang tayo kay Lord, bibigyan naman niya tayo eh. Amen? So common sense is preventive. Pangalawa, common sense is effective. Sabi niya po, effective. Effective ang common sense. Tingnan niyo to ah. Sabi sa verse 4 and verse 5, wala rin akong verse dyan, pero pwede niyo ibalik doon sa una. Sige, balik mo lang doon sa verse na nauna dyan. Verse 4 and verse 5, then they went from city to city, making known the decision concerning the Gentiles, as decided by the apostles and elders in Jerusalem. So, the church grew daily in faith and numbers. Nata natin, yung kanina, dahil gumamit si Paul ng common sense at pinatuli si Timothy, so kada city na pinupuntahan nila, pinakikinggan na ngayon sila. Amen? At lumalago yung church. Sabi doon sa verse 5, so the church grew daily in faith in numbers. So therefore, ang common sense ay may magandang resulta. Pinahamak ba sila ng common sense nila? Hindi naman. Di po ba? So wag po nating baliwalain yung common sense na ibinigay sa atin ng Diyos. In fact, ang biblical common sense, listen to this very carefully, young people. Importante ito. Biblical common sense is the antidote of foolishness. Ulitin ko. Ang biblical common sense daw, ang gamot sa kahangalan. Tama, narinig nyo. Gamot yun sa kahangalan. Biblical common sense. Biruin mo, di ba sabi natin, prevention is better than cure. Alam mo nga magkakamali ka eh. Alam mo nga magkakasala ka eh. Alam mo nga na pag ginawa mo yan, pwede mong sabihin ko na talaga. Di ba? Pag ang dalawang couple, pag ginawa yung isang bagay na dapat hindi nila ginagawa, alam mangyayari? For sure ako, pwede mong mabuntis yan. Amen po ba? Tapos sabihin mo ngayon, aksidente po. Aksidente! Ginawa nyo, ano yun? Bigla kayo nawalan ng damit? Hello? Amen? Di ba ba? Alam mo eh.
ginawa mo, tapos ka. Biblical common sense. Gamot yun sa kahangalan. Maniwala kayo. So starting today, do not be foolish. Huwag sana tayong maging hangal. Huwag po sana tayong, alam niyo yun, na parang, wag po sana tayong maging isang tao na walang laman ng ating isipan. Amen? Use your common sense. Amen? Gagamitin po yan ni Lord para malaman mo yung kalooban niya sa'yo. Maniwala ka sa akin. Amen? Minsan common sense lang talaga. Amen? Pangalawa, sabi sa verse 6 hanggang 8, 20 minutes na lang daw ako. Bisa na natin to. Next day, they traveled to Phrygia and Galatia. Because the Holy Spirit had told them not to go into the Turkish province of Asia Minor of that time. Then going along the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia. But again, the Spirit of Jesus said, no. So instead, they went on through Mysia, province of the city of Troas. Pangalawa po, na senses, para maintindihan natin yung God's will. Second is understand the nonsense. Sabi niyo nga po, nonsense. Di ba meron tayo sa buhay, o may mga moments tayo sa buhay na para talagang walang sense? Yung pinalano mo na, ready ka na, excited ka na, tapos biglang no. Di ba? Naka-ready ka na lahat, tapos parang, nangyari. Ganito yung nangyari kay Paul. Di ba? Gusto nila pumunta sa Asia, sabi ng Holy Spirit, no. Huwag kayo pumunta dyan. Tapos, gusto nila pumunta sa Bithynia. Sabi niya ngayon ulit ng Panginoon, no. So ngayon, gumawa nila, dumiretso na sila ng Troas. Nakuha natin, di ba parang ang labo? Ngayon ang tanong ko, ba't pa sila pupunta sa Asia? Para mag-mission, tama? Para mag-share ng gospel. Mali ba yun? Hindi. So ba't sila pinigilan? Ano gagawin nila sa Bithynia? Mag-share pa rin ng gospel, mag-mission. Mali ba yun? Hindi. So ba't sila pinigilan? Ang labo, di ba? Pero tandaan natin ito. Sa kabila ng kalabuan natin sa buhay, minsan mukhang malabo yung sitwasyon natin sa buhay. But listen to this very carefully. Kapag may no si Lord, sabi niyo to, kapag may no si Lord, ibig sabihin, may meaning yun. May meaning yun. Dalawang bagay, ano meaning ng no ni Lord? Una, sometimes it means God disapproval. Minsan, ang no ni Lord, ayaw niya doon. Ganun lang kasimple yun. Ayaw ni Lord eh. May magagawa ka ba si Lord yun? Ayaw nga niya eh. God's disapproval. Tandaan niyo to. Young people, kinig kayo mabuti. Hindi ibig sabihin na maganda sa paningin mo. Hindi ibig sabihin na maganda, masaya, okay sa paningin mo, tama na agad. Hindi. Sabi ko kanina, okay naman yung intensyon ni Paul. Guys, punta tayo ng Asia. Doon tayo magmi-mission. Sabi ni Lord, ops, teka lang. Hindi. Ayaw. O sige, doon tayo sa Bithynia. Doon tayo, let's go. No, sabi ni Lord. Diba? Wala naman siyang ginagawang masama. Pero yet, the Holy Spirit stopped them. Hindi pinahinto sila ni Lord. Pinatigil sila ng Panginoon. And maybe in our lives, some people, maybe may mga closed doors tayo. Maybe may mga cancel tayong trip. O cancel tayo ng mga gala. Maybe may sickness. Maybe may mga opposition.
Di natin alam paano sila pinigilan nito that time. Pero ang alam lang natin, pinag-stop sila ng Panginoon. Hindi na na-explain ni Lord kung bakit sila pinahinto ng Diyos. Walang detailed. Ang sabi lang, just plain, no. Di ba? At ang katotohanan, minsan, ganun si Lord sa atin. Ganun ang Diyos sa atin. Lord, bakit hindi natuloy? Lord, bakit hindi ako natanggap? Lord, bakit hindi siya yung para sa akin? Kahit na may magano'n tayong question, minsan, ang sagot sa atin ng langit, no. Hindi ibig sabihin nun mali ka. Hindi rin ibig sabihin nun naiwan ka na. In fact, may mga bagay na hindi inaalaw si Lord dahil mahal ka niya. Diba napag-usapan natin yon? There's 3 kinds of answer ng Panginoon. Ano yun? Yes, no, and wait. Kapag yes si Lord, sabihin, ibibigay niya yung sa'yo. Deserve mo kasi yun. Okay na sa'yo yun. At okay din sa Kanya yun. Okay? Pagka-wait naman, ibig sabihin nun, teka lang, baka may hinahanda pa sa'yo si Lord, o baka mamaya hindi mo pa kayang matanggap, okay? O baka hindi mo kayang i-handle yung pinagpe-pray mo. Okay? Pag no naman si Lord, ang ibig sabihin nun, it's for your protection. Alam ni Lord na pwedeng makasama sa iyo yung pinapanalangin mo. Hindi ibig sabihin mali ka. Nanawaan po natin. Minsan, hindi inaalaw ni Lord ang mga bagay kasi mahal ka niya. May mga no na for protection. May mga no na direction ito ng Diyos. May mga no na hindi pa time. Amen? That's why we have to remember this, young people. Listen to this very carefully, impact makers. Kaya nga po, hindi lahat ng good idea ay God's idea. Hindi lahat ng magandang idea galing kay Lord. Sabi ko, di ba kanina tanong ko, sino dito ang gusto maging drug addict? Wala. Sino gusto maging drug lord? Kidnapper, holdupper? Taong grasa kaya, meron? Pangarap? Wala naman tayo. So sabihin, maganda yung mga naiisip natin. Pero hindi porket maganda yung nasa isipan natin, okay yung nasa isipan natin, okay yung pangarap mo, eh galing na agad kay Lord yun. Kaya nga di ba lagi sinasabi, dapat yun ay naka-align sa salita ng Diyos. Dapat may confirmation ng lahat. Kaya nga, ulitin ko, hindi lahat ng good idea ay God's idea. At minsan, ang no ay hindi rejection. Minsan, ang no ng Panginoon is redirection. Baka mali ka lang ng direction mo, kaya nag-no si Lord. No, huwag ka dito dumaan. Dead end, oh. Amen? So sometimes, ang no ng Panginoon, it means God's disapproval. Pangalawa, sometimes it means move on. Sabi niya po, move on. So ngayon, di ba natin nag-no si Lord? No, 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 no. So ngayon, ayaw ni Lord. Sige, punta na tayo sa Misia. Doon sa province, sa Troas. O, di ba? Nung pagpunta nila doon, hindi na nag-no. Ang problema kasi sa atin minsan, kapag nag-no si Lord, pambira ka naman, Lord, puro ka no. Sige na nga, bala ko nga. Wala, di ka na umusad sa buhay. Di ba? After 2 closed doors, 2 pintuan yung nagsara sa kanila, ano ginawa nila? Nagdrama ba sila? Sabi ko naman, Lord. Sabi ko sa'yo, siya na lang eh. Pati mo naman ako pinagbigyan eh.
Sabi ko naman sa'yo, Lord, bigay mo sa akin ito. Di mo sa akin binigay eh. Nagtanong ba sila? Lord, bakit naman ganito? Ba't paulit-ulit naman ito? Lord, bakit ganito? Di man sila naging sirang-plaka eh. After 2 closed doors, ang ginawa nila, Apostol Pablo, pati yung team niya, okay, sige, move on tayo. Ayaw ni Lord eh, nagagawin natin. Move on tayo. Ginawa nila, Paul, simple obedience. Simpleng pagsunod. Why? Kasi alam po nila, remember this, church, a good plan is not always the right plan. A good plan is not always the right plan. May mga bagay na logical, may sense. 'Di ba? Perfect timing sa tingin mo. Pwede na 'to. Okay na 'to. Handa na ako. Pero kapag ang common sense mo, kinig kayo mabuti, pag ang common sense mo naging nonsense na dahil sa closed door, ano gagawin mo? Seek God's sense. Minsan kunin mo na yung senses ni Lord. Hindi na nga ito eh. Ang common sense, gumamit ka. O sige, gagawin ko to. Eh, may no eh. Ba't ganun? Sinunod ko naman to. Alam ko na. Hindi ako pinapadaan ni Lord dito. Sige, dito ako. Baka kailangan akong bumalik. Amen? Ganon din po yung nangyari kay Samuel. Si Samuel po ay isang propeta. Okay? So, sa isang kwento, inutusan si Samuel ni Lord na mag-anoint ng bagong hari ng Israel. Ngayon, inutusan si Samuel ni Lord, punta siya doon sa bahay ni Jesse. Okay? So ngayon, nakita ni Samuel yung panganay ni Jesse, para tall, dark, and handsome. Pambihira. Ito na yon. Ito na yung susunod na hari ng Israel. Pero sabi ni Lord, hindi yan. Mukhang okay naman Hindi yan. So hanggang yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, lahat yun. Hindi yan yung pinili ko, hindi yan yun. Hanggang sa umabot sa pang-walong anak. At yung pang-walong anak po ni Jesse ay si David. Nung pagkakita niya na si David, ang sabi ni Lord, yes. Yan yun. Di ba? So kung si Samuel lang po yung masusunod, mali yung taong napili niya. Kasi pipiliin ni Samuel, huwag yun. Yung pinakauna, ato na yun. Maling tao pala. Pero dahil nakinig si Samuel sa no ni Lord, napunta siya sa tamang yes. Minsan ganun po tayo eh. Dapat minsan makita natin yung mga no ni Lord para mapunta ka sa tamang yes. Hindi sa tamang tao, sa tamang yes ni Lord. Dahil kapag si Lord ang nag-yes sa taong yan, kahit anong mangyari, okay, tama yan para sa'yo. Amen po ba? Katandaan po natin ito, minsan, ang no ni Lord ay hindi para sa disappointment mo, kundi para sa appointment mo. So, ibig sabihin, kapag may sinirang pinto si Lord, may bubuksan siya. So, today po, keep your plans flexible. Magpasubmit tayo sa agenda ng Panginoon. Amen? Kasi yung no ng Panginoon, hindi naman random yun eh. Hindi naman siya basta-basta lang eh. May purpose lagi yon, may purpose ang no ni Lord. Amen. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Pangatlo and last. Sabi po doon sa verse 9 and 10, that night, Paul had a vision. So nagpunta na sila sa Troas, natulog si Paul, nagkaroon siya ng vision, nagkaroon siya ng panaginip, nanaginip siya ng isang tao na kung saan sa Macedonia, tumatawag sa kanila, punta kayo dito sa Macedonia, tulungan nyo kami. Verse 10, pagkagising niya, okay, eto na. Pupunta tayo doon, sa Macedonia, doon tayo pupunta.
Bakit? Kasi sinasabi talaga ng Panginoon na doon tayo pupunta. Pangatlo and last na senses para malaman natin yung kalooban ng Panginoon is unlock the come on sense. Sabi niyo po, come on. Come on. Di ba? Come on sense. So after lahat ng mga no's, biglang may go, sabi ni Lord. Sa kabila, hindi ko after all ng mga no ng Panginoon, nag-go si Lord. Go na yan. So, ang common sense ni Lord ay siya yung go signal ng Panginoon. Ang common sense ay ang go signal ni Lord. Ito yung moment na sinasabi niya, sige, dito ka. Ito yung moment na sinasabi ng Panginoon, sige, ito yun. Ito yung right, ito yung tamang tao para sa'yo. Ito yung inanda ko para sa'yo. Nak, ito yun. Ito yung course na gusto kong makuha mo. Hindi mo man alam kung bakit yan, pero yan talaga. Maniwala ka, gamitin kita dyan. Nak, dito ka sa school na to. Dito ka mag-aaral. Yun yung go signal ni Lord. Amen? At tatlong bagay na para malaman natin na yun na yung go signal ni Lord. Una, it is persuasive. It is persuasive. Ibig sabihin, kapag galing kay Lord yung go signal, convincing siya. Convincing siya. Nakita natin doon, verse 9, na naginip si Apostol Pablo, tapos nakakita siya ng tao, tumatawag sa kanya. Sabi niya, punta kayo dito, tulungan niyo kami. Come over here and help us. Sabihin, talaga nagpa-persuade siya. Nagko-convince siya, punta kayo dito, dito kayo. Amen? So tingin ko, kapag galing kay Lord ang go signal, convincing siya. Tandaan niyo po, mahirap labanan ang tawag ni Lord. Mahirap labanan ang calling ni Lord. Bakit? Kasi kahit saan ka magpunta, babalik at babalik ka sa panawagan ng Diyos. Let me give you a short testimony. Iba po sa inyo, alam na po itong storya na to. I was saved in 2004. I got baptized on 2005. From that 2005, naniniwala ako na tinatawag na ako ng Panginoon para magpastor. Ang layo 2005. And then, nag-commit ako sa Panginoon na alam ko magpapastor ako. Pero I had fear. May takot ako sa panawagan ng Diyos. Hutakbo ko dito, urong sulong, atras abante. Kasi may fear nga ako Not until last 2019. That's the time na talagang na-corner na ako ng Panginoon. At sabi ko, sige Lord, you win, I lose, susunod na ako sa inyong pong panawagan. 2005, ganun kami naglaro ni Lord. Ganun ko siya tinakbuhan. Halos 14 years. Kami nagpaganong-ganon ng Panginoon. But 2019 was the biggest commitment na ginawa ko sa Diyos. At that day, talagang grabe grabe po yung pagpapala ng Panginoon. Kasi pagpapala ng Panginoon, hindi lang material na bagay. Ang pagpapala po ng Diyos, grabe. Yung dating undergraduate ng college, ngayon tapos ako ng 2 Bible school. Alam din siya, Mark, yun. Alam ng mga disciples ko yun kung paano ko iginapang yung aking Bible school. Yes, hindi siya baccalaureate degree. Pero para tumapos ka ng 2 Bible school na halos magkadikit, mahirap. Hindi siya madali. Pero convincing Mahirap labanan po ang tawag ng Diyos. Kaya nga kapag hindi mo maintindihan yung mga reason ng Panginoon minsan, doon magsisimula yung pananampalataya mo. Why? Because when reason ends, faith begins. Gusto mong malaman yung pananampalataya mo? Minsan wag kang magrason. Patayin mo lahat ng mga rason mo. Gagana yung pananampalataya mo. Amen? Siya yung sasagot sa lahat ng katanungan. Persuasive kasi yon.
Amen? So it is persuasive. Pangalawa, it is conclusive. Sabi sa verse 10, sabi ni Paul, well, that settled it. Sabi niya, sige, okay na tayo, settled na yon, yun na yon. Okay? Dahil, kaya ka natin sabing yun na yon, kasi na-conclude natin, si Lord talaga yung tumatawag sa atin doon. Kasi may nagpa-persuade na sa kanila eh. Di ba? So wala nang debate. Pagka God's will yan, pagka common sense na yan, walang debate yan, walang overthinking. God is sending us there. Conclusive. Talaga meron kang, eto na yon. Kay Lord galing to. Okay? Conclusive. Pangatlo, it is transformative. Transformative. Sabi doon, God was sending us to preach the good news there. Maniwala po kayo. Dahil sa isang yes na yon, sa panaginip ni Apostol Pablo, pinakita ng Diyos, tiyatawag tayo sa Macedonia, anong ginawa ni Paul? Bumawi ba siya kay Lord? No, Lord. Bawian nga kita. Nung dati pumunta ako ngayon dito, ayaw mo. Ngayon, ayaw ko naman dito. Anong sabi ni Lord? Ano sabi ni Paul? Yes, Lord. Natawag mo ako doon eh. Pero you know what? Dahil sa isang yes na yon, nagbago yung history. Excuse me. Pumunta sila sa Macedonia. Okay? At doon nagsimula, listen to this very carefully ha, ang Macedonia po kasi yung pinaka-entrance papuntang Europe that time. So dahil ngayon pumunta sila doon, pumunta sila sa Macedonia at doon nagsimula yung pag-spread ng gospel papuntang Europe. At marami pong nangyari doon sa Macedonian call na yon. Ano yung mga nangyari? Na-save si Lydia, na-deliver yung slave girl, nakulong si Apostol Pablo at si Silas, pero may naligtas sila na jail guard doon. Biruin mo, nakakulong ka na, nakapag-win ka pa ng soul. Nakapaglapit ka pa ng kaluluwa kay Lord, nakakulong ka. Hindi mangyayari yan kung hindi sila nag-yes doon sa Macedonian call. At marami pong churches yung na-plant sa Philippi, Thessalonica at Corinth. Eh kung nag-know si doon, kung bumawi si Paul doon kay Lord, Lord, nag-know ka doon sa mga pinuntahan namin eh. O ngayon, ganoon naman ako ngayon sa'yo. Pero hindi. Nag-yes si Apostol Pablo doon sa panawagan ng Diyos. At doon nangyari lahat. Kung hindi siya nag-yes doon, walang gano'n na nangyari. So, ibig sabihin, isang vision, isang obedience, isang yes, at nagbago ang mundo. Ganon kalakas yung kamon ni Lord. Amen? Ganon kalakas yung, sige na, dito ka na. Eto na yun, piliin mo na to. Nakuha po natin. So if you want na ma-unlock itong sense, ito yung common sense, kailangan open ka sa bagong direksyon ng buhay mo. Ulitin ko po yun. Gusto mo ma-unlock to? Gusto mo ma-unlock yung kalooban ng Panginoon? Dapat open ka sa bagong direksyon ng buhay mo. Yes, kailangan natin tanggapin yung minsan yung mga nagkasarang doors sa buhay natin. Yung mga nagsasara. Tanggapin natin, nagkasara talaga eh. Pero wag mong sarhan. So kung open ka sa mga closed doors, dapat open ka din sa mga bagong direksyon ng buhay mo. Amen? Amen. So God uses three senses for us to detect His will. Una is yung common sense. Amen? Common sense. Pangalawa is nonsense. Pangalawa is come on sense. Use your common sense. Why? Because common sense, ano sabi doon? Common sense is preventive. Maniwala ka, kapag common sense lang, kaya ka nang ayusin ng Panginoon eh. Kaya ka nang hindi mapahamak sa buhay mo, common sense lang. Common sense is effective. Effective ang common sense. Gamitin natin.
Binigyan tayo ng utak ng Panginoon, gamitin natin yung people. Lalo pa kayo ngayon, na talagang matalas pa ang mga utak ninyo, mga kaisipan ninyo, gamitin natin. Pangalawa is understand the nonsense. Kaya natin maintindihan na minsan talaga may mga no si Lord. Dalawang bagay. Minsan, ayaw lang talaga ni Lord. Disapprove lang siya doon. Pero yung pangalawa, minsan move on. Ayoko nga eh. Pero ayoko magstay ka doon. Move on ka na doon. Ayoko nga eh. Pangatlo is unlock the common sense. It's persuasive. It is conclusive. It is transformative. Nagbabago. Maging open po tayo. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Ngayong hapon na ito, o ngayong paggabi na ito, kung meron ka man sa buhay mo na may mga closed doors, may mga pinanghihinayangan ka na mga nagsarado na mga pintuan of opportunity sa buhay mo. Merong trabaho na hindi natuloy, meron kang relationship na hindi nag-work, or maybe opportunity na hindi binigay. Young people, let me tell you this. Instead na manghinayang ka, magpasalamat ka. Utin ko. May mga bagay tayo na hindi natuloy, natupad, hindi nag-work. Pero instead na manghinayang ka sa mga bagay na yon, magpasalamat ka. Alam niyo po kung bakit? Dahil baka mamaya, kaya hindi natuloy yon. Kaya siguro, kaya nagsarado, kaya hindi nag-work, kaya hindi ibinigay, kasi may mas tama si Lord para sa'yo. Tamang tao, tamang trabaho, tamang opportunity. Kapag sinunod mo yung will ng Panginoon, makikita mo yon. At mamasabi mo lang, kaya pala. Kaya pala hindi kami nag-work kasi ganito. Kaya pala hindi natuloy itong gagawin ko to kasi meron pala akong gagawin. So always listen to the Holy Spirit. Lagi tayong makinig sa banal na Espiritu. Dahil kapag sinusunod natin yung will ng Diyos, maniwala ka, sigurado yung direksyon ng buhay mo. Sigurado yung direksyon ng buhay mo. Maayos yung ending, maganda yung patutunguhan. Hindi ko sabing perfect. May mga problema pa rin talaga. Pero makasigurado ako, magiging okay ang lahat. Trust the process, trust is leading. So again, the question is, tanungin mo yung sarili mo ngayon, may mga closed door ka ba na pilit mong binubuksan? Kasi narado na nga ni Lord eh. Binubuksan mo pa rin ba siya? May mga no ka ba sa buhay mo ngayon na kung saan hindi mo pa natatanggap na, Lord, ba't ka nag-no dito? Or maybe may mga go siya na kinakatakutan mong sundin. Now is the moment para kausapin mo siya. Kausapin mo ang Panginoon. Hilingin mo na ipakita niya, paramdam niya sa'yo yung kalooban niya sa buhay mo. Bakit? Kasi once na-detect natin yung kanyang will, yung kanyang kalooban, sinunod natin yung kanyang kalooban, maniwala ka, doon mo mapatunayan na ang buhay mo pala ay nagme-make sense. Kaya pala ganito yung nangyayari sa buhay ko. Kaya pala may sense pa rin pala ang buhay ko. Kasi sa ginawa ng Diyos. I want to close your eyes right now.
At ngayong gabing ito, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para kausapin ng Panginoon. Alam ko naman na may mga bagay tayo, or maybe, ngayon po lang narinig itong mensahe na ito, na kung saan pambihira, Lord, kaya pala may mga bagay ka na hindi tinapos, may mga bagay ka na hindi binigay sa akin, may mga bagay ka sa buhay ko na hindi natuloy. Kasi may best ka palang ibibigay sa akin. Lord, salamat po. Come on, kausapin mo ang Panginoon. Ikaw ang Diyos lamang ngayong hapon na ito. Naniniwala ako na ngayong araw na ito, ibinibigay ng Panginoon, ipinapakita ng Diyos yung kalooban niya sa'yo. Gusto ipakita ng Panginoon yung planuhin niya sa'yo. Kailangan mo lang hingin sa Panginoon. Kailangan mo lang isuko lahat sa Panginoon. Hallelujah. Sa'yo nagkakaling lahat sa'yo na. Hallelujah. And maybe again, sa mga first-timer ngayon na napakinig sa akin, if this is your first time napakinggan itong mensahe na ito, naniniwala ako na may plano ang Panginoon. Hindi aksidente na nandito ka ngayon, kapatid. Hindi aksidente na nakaupo ka dyan. Hindi aksidente na napakinggan mo itong mensahe na ito. Hindi aksidente na ako yung tatayo. Hindi nagkataon lang na ito yung topic ngayon. Sinisigurado ng Panginoon ngayon sa iyo, kapatid, na may maganda siyang plano sa buhay mo. Pero only for you to experience this great plan. Itong magandang kalooban ng Panginoon, itong magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, hindi naman niya pipilit sa iyo to eh. Pero if you want this kind of plan, if you want this kind of perspective, kung gusto mo na ma-experience, if you want this kind of experience na sabi mo, Lord, gusto ko po ng ganyan. Gusto ko pong makalaman yung kalooban mo sa buhay ko. Lord, gusto ko ma-experience yung plano mo dahil napaka-perfect ng plano mo sa buhay ko. If you want this kind of experience, God is talking to you right now, kapatid. God is talking to you right now. He wants to open a relationship with you. Gusto niyang magbukas ng relasyon sa iyo, kapatid. So if you want natanggapin itong relationship na ino-offer sa iyo ng Panginoon, just raise your hands right now. On my count of 3, just raise your hands. At tayo mananalangin ngayon. But make it your personal prayer right now. Again, hindi ipipilit sa iyo ng Panginoon ito. Pero kung gusto mo na ma-experience, gusto mo maranasan, malaman, maramdaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, ang napagandang planuhin ng Panginoon sa buhay mo, just lift up your hands. 3, 2, and 1. Tayo ay manalangin ngayon, kapatid. Huwag mo isipin yung katabi mo, but make it this your personal prayer. Sabi mo sa Panginoong Jesus, Panginoon, kailangan po kita. Inaamin ko ang aking mga kasalanan. Kailangan ko po ang tagapagligtas. Simula sa araw na ito, Panginoong Hesus, natanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Be my God, be my Lord,
Be my master. Amen. Ako na lamang po ang manalangin. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Salamat po sa mga kabataan, Panginoon, naririto ngayon, nakikinig, nalaman, naramdaman ng iyong plano sa kanila pong buhay. Salamat po, Panginoon. Naniniwala po ako, O Diyos, na hindi po nagkataon na sila po naririto na pakinggan itong mensahe na ito. Lord, may maganda kang plano, Panginoon, sa kanila pong buhay. Lord, I am now declaring, Lord God, na patuloy mong iparanas, Panginoon, ay pong pag-ibig sa kanila pong buhay. Iparanas ang pag-iingat mo. Iparanas pa, Panginoon, kung gaano kaganda yung plano na inilatag mo sa kabuhay po nila. Simula na sila po isilang, Panginoon, hanggang sa kanilang kamatayan, Panginoon. Lord, napakaganda ng istorya, Panginoon, na isinulat mo sa kanila pong buhay, Panginoon. And I declare, Panginoon, na yun po yung maganap sa kanila pong buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na napakaganda ng iyo pong ibinahagi ngayon sa aming pong mabuhay, Lord. Alakaran po namin ang iyo pong planuhin, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, makisik, Panginoon, na iyo pong kalooban sa aming pong mga buhay. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat po ng ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.